Pero bago po tayo dumako sa ating po mga issue at mga balita, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Pansin niyo ba mga kanyusik na ang salitang sad ay may 3 letra, pero ganin din po ang salitang joy. Ang fall ay may 4 na letra, pero ganin din po ang salitang rise. Ang curse ay may 5 letra, pero ganon din po ang bless. Ang ignore ay may 6 na letra, pero ganon din po ang listen. Ang enemies ay may 7 letra, pero ganon din po ang friends. Ang immature ay may 8 letra, pero ganon din po naman ang maturity. Ang ignorance ay may 9 na letra, pero ganon din ang knowledge. Ang negativity ay may 10 letra, pero ganon din po naman ang salitang positivity. Ano po ang mensaheng nais iparating nito sa atin mga kanyusik, no? Sa buhay, lagi pong may 2 pananaw o landas na maaari po nating piliin. Maaari tayong mag-focus sa mga sakit, pagkabigo at mga negatibong bagay, pero maaari rin naman po nating piliin na ituon ang ating pansin sa positibong aspeto ng ating buhay. Hindi po maiiwasan o mawawala sa ating buhay yung mga pagsubok o yung mga pagkabigo. Nasa atin na lang yan mga kanyusik kung paano tayo tutugon o kung paano natin tatanggapin ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sa halip na malugmok tayo at pagtuunan ng pansin yung mga negatibong bagay na nangyayari po sa ating buhay, mas mainam mga kanyusik kung hahanapin natin ang mga positibong bagay na kaakibat nito. Sabi nga, always look on the bright side of things. Hindi naman po ibig sabihin nito ay binabaliwala na natin yung mga sakit, yung mga problema o yung mga pagsubok. Kundi pinipili lang po nating hanapin yung mga aral at mga iba pang magagandang bagay na maaaring maidulot sa atin ng ating mga karanasan. Pinipili nating maniwala sa mga positive outcome ng ating nararanasan kahit na mahirap. At magiging madali sa atin mga kanyusik, no, na tumingin sa bright side ng buhay. Kung malalim ang ating pananampalataya sa Diyos at lagi tayong naniniwala sa Kanya. Madali lang palawakin ang pag-unawa kung lagi nating isinasaisip na ang lahat ng bagay na dumarating po sa ating buhay ay may dahilan. At kung naniniwala tayo na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay bahagi po ng plano ng Diyos para sa atin. Mas magaan na tanggapin ang mga negatibong bagay na dumarating po sa ating buhay kung naniniwala tayo na nandyan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan at hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi po natin kayang lagpasan. Kaya mga kanyusik, upang maging mas magaan ang pagharap natin sa bawat sitwasyon, higpitan po natin ang kapit natin sa Panginoon. Hindi man po natin agad mauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang bagay sa ating buhay, ngunit darating po ang panahon na mauunawaan natin kung bakit natin kailangan itong pagdaanan. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.